Yun nga. Nagbabalik ang inyong walang kabuhay-buhay na ano ba yan? Kabuhay-buhay na vloggers. Ayun, ayun nga, si Sergeant Gutesa, balak yatang pakasuhan itong si Lacson, ano? Anong yaka Lacson, no? Nauna mo pang kakasuhan yata si Gutesa kaysa kay Romualdez. Sa bagay, hindi nga nila sinama sa demanda si Romualdez, di ba? Dahil sa ang sinasabi nito si Lacson, nagsisinungaling daw doon sa notaryo, pagpapanotaryo. Unang-una, Senator Lacson, no, ang aso na nagkatawang tao, si Senator Lacson. Lang, nagpaaso ka sa magnanakaw. Hindi ka nga magnanakaw, aso ka naman ng magnanakaw. Parehas na rin yun. Mas nakakalungkot yun. Kasi kung nagsisinungaling si Sergeant Gutesa at para mapatunayan mo nagsisinungaling, imbestigahan mo kasi imbestigahan mo yung notaryo publiko na yung opisina nung si Espera. Hindi porke sinabi ni Attorney Espera na maaaring hindi siya nagnotaryo, pero sa opisina niya nanggaling yung notaryo. Maaaring hindi siya personal na nagnotaryo. Ganun naman ang mga notaryo publiko. Hindi naman hindi naman yung abogado mismo ang nagtatatak ng ano doon. Meron silang secretary. Porke sinabi, siyempre sasabihin ng taga BGNP yata, under ng DILG yung BGNP. Diba? Hindi rin nagsisinungaling siguro si yung abogada dahil hindi nga siya yung personal na nandun. Pero hindi problema ni Gutesa yung kung wala doon yung abogado kasi ako nagpapanotaryo din ako once in my life. Nagpanotaryo din ako na wala rin yung abogado, pero ang nagnotaryo yung secretary, siya yung nagtatak doon, siya yung nag-record. Ako, tinatrato kong legal yung ginawa kong pagpapanotaryo. Pagka ganyan yung sistema yung marami palang invalidong mga document na ninotaryo na galing sa opisina ng notaryo publiko. Tapos itatanggi ngayon ng abogado. Kawawa naman yung halimbawa katulad ko kung itanggi ngayon nung abogado yung pinanotaryo ko, di ako na ba ngayon ay madidemanda? Sino bang may kasalanan sa amin nun? Nagpunta ako sa isang notaryo publiko, ninotaryo yung ko, pinirmahan, sa pag-aakala kong legal yung document ko. Tapos, pagka may nakagalit ako, o nakagalit ko yung abogada halimbawa, o natakot yung abogado at gusto kong itatanggi lang niya ngayon yun. Kawawa naman kami. Paano kung halimbawa ay nagbenta ako ng lupa, tapos gumawa kami ng deed of sale, pinanotaryo ko sa isang opisina ng notaryo publiko. Tapos ngayon nagalit yung nagkaroon ng interest yung abogado in the future ay sasabihin niya hindi ko naman ninotaryo yan pineki niya yan kasi hindi naman ako yung nandyan pero nakatatak yung opisina nung diba? Alam mo, pag yan ay ginawa nyo dapat ang kastiguhin nyo dyan yung mga notaryo publiko. Huwag na kayong magtayo ng notaryo publiko kung hindi kayo mismo na abogado ang magnotaryo. O hindi kayo mismo yung pipirma doon. Abay, sa dami ng mga document na dumaan sa notaryo publiko, hindi naman lahat na yan ay abogado ang gumawa. Kaya nga sila may secretary. Kaya nga sila may pantatak ng pirma, may dry seal, may Dapat yun yung imbestigahan nyo. Anong kasalanan
ni Gutesa doon kung nagpanotaryo siya doon at yung pala'y hindi pala valid yung notaryo na yon. Pag itinanggi ng abogada, lahat ngayon nung mga nanggaling na notaryo doon at itinanggi ng abogada, di null and void pala yung mga pinanotaryo sa kanya kung itatanggi niya. Tapos ngayon, ang hahabulin nyo, yung nagpanotaryo in good faith. Abay, kawawa naman yung mga tao na nagpapanotaryo. Baka halimbawa, dumating yung panahon na halimbawa ako, nagpanotaryo ako. Gumawa ako nagbenta ako ng nagbenta ako ng lupa. Dumating yung panahon na nakagalit ako, sasabihin ko lang, hindi ko naman ninotaryo yung ano niyan yung deed of sale niyan paano ngayon yun? Kawawa naman ako, madidemanda pa ako ngayon. Dahil yung aking deed of sale ay peke. Kasalanan ko yun, pero in good faith ako nagpanotaryo doon sa notaryo publiko. Bakit ako yung magdudusa? Di ba ganun mga senador? Bakit ako magdudusa? Hindi ko naman pineke. Itinanggi lang ng abogado. Siyempre sasabihin ng abogado, wala naman ako talaga dyan Maaaring totoong wala siya doon. Yun naman ang practice ng mga notaryo publiko Wala yung abogado, pero nandun yung sekretary. So ngayon, pag itinanggi ko ng abogado, kahit nagpanotaryo ako sa opisina niya, kasalanan ko. Magiging president yan, kumbaga pagkakasumundan yan, pwede pala yun, pagkakagalit ko yung notaryo sa akin, itatanggi ko lang madidemanda pa yung nagpanotaryo sa akin ng perjury. Diba? Ang klase naman niya. Nananahimik si Gutesa, paniwalang-paniwala siya doon sa notaryo publiko Yun yung napili niyang puntahan Tapos itinanggi lang nung abogada kakasuhan niyo si Gutesa dahil sasabihin niyo na meke. Paano na meke yung tao nandun yung dry seal, nandun yung document number, nandun yung series number, lahat nandun. Maaaring wala yung abogada. Anong kinamalayan ko? Halimbawa, anong kinamalayan? Tatanungin pa ba ni Gutesa yun? Ito ba illegal pag wala dito yung ano? Siyempre, ang paniniwala nakasulat doon, notaryo publiko. Diba? Yan ang problema sa inyong taga-gobyerno. Pagkalaban nyo, binabaluktot nyo yung batas. Yung kung ano yung reality. Kung ako sa inyo, ipasaran nyo na yung mga notaryo publiko kung hindi lang din yung abogado ang magbabantay doon the whole day. Hindi naman kasi the whole day nandun yung abogado Diba? In good faith, nagpapanotaryo kami. Tapos later on, pag tumanggi yung abogado, kami na madidemanda. Anak ng putang buhay yan. Ba't di ka makakamatay? Laka.